Okay, magandang gabi sa inyong lahat. Nung nakaraan, 'di ba, tinalakay natin ang iba't ibang organisasyong na nangangalaga sa mga karapatang pantao. Nariyan na ang mga pandaigdigang organisasyon at meron tayong mga lokal o non-government organization. Okay, ngayon, pag-aaralan naman natin ang tungkol sa mga karapatan ng bata. Karapatan ito, kung dito sa ipapakita ko sa inyong PowerPoint, medyo nagalaw kasi ito nung pag-download. Ngunit doon sa sinend ko sa Google Drive, meron doon yung binilugan ko, meron doon yun yung i-download nyo. Maganda yun kasi image na yun at hindi yun nagalaw. Okay? Naintindihan? At sana sa bawat video lesson na aking inihanda, sana panoorin nyo, at kung hindi man walang sapat na load o kaya nakiki-wifi lang naman, yung PPT, i-download nyo yung PPT, malapit na yung exam. Okay, ang ating pag-aaralan pala ngayon ay karapatan ng bata. Ano nga ba ito? Okay, talakayin natin. Nakatuon din sa maraming pamahalaan, iba't ibang panig ng digdig at maging ang mga non-government organizations o NGOs para sa maigting na pagbuo ng pagpapatupad ng mga hakbang upang mapangalagaan ang mga karapatan ng mga bata. Hindi lang ito karapatang pantao, ngunit mas naging specific ito na mayroon tayong mga karapatang pambata. Ayon sa United Nations Convention on Rights of the Children o UNCRC, tandaan nito UNCRC, tumutukoy ang children rights o ang karapatan ng mga bata sa mga karapatang pantao ng mga individual. Tandaan, ng mga individual na may gulang na 17 pababa. Maliban sa mga bansang may sariling batas pagtukoy ng legal age ng mamamayan nito. Nasa talahanayan ang buod ng mga karapatan ng mga bata batay sa UNCR. Okay, alamin natin ito. Una, Artikulo 1, dito nagalaw talaga, no? Paglalahad sa kahulugan ng bata. Nakapaloob sa Artikulo 1, una, paglalahad sa kahulugan ng bata. Ano nga ba yung mga kahulugan ng pagiging bata? 'Di ba kayo? Yung iba sa inyo, grade 10, siguro kasama pa kayo dito. Sakop pa kayo kung kayo ay 17 pababa. Okay. Sumunod, Artikulo 2. Pagbibigay diin sa pagkapantay-pantay ng bawat bata anuman ang kanyang lahi. Ano daw ay yung kanyang lahi? Halimbawa, may lahing Amerikano, Espanyol, Australiano, o kaya naman lokal na lahi. Maging ang lahing Gurot, Tausog, at iba't ibang lahi dito sa Pilipinas. Kultura ninyo, tradisyon o pinagmulan, relihiyon, kakayahan o kalagayan ng buhay. Sa Artikulo 3, nakapaloob na nararapat na pangunahing pagbibigay ng pansin at kapakanan ng mga bata sa pagtakda ng mga batas at pulisiyang makakaapekto. Okay. Ano ito? Yung mga pulisiya, mga patakaran batas na maaring makaapekto sa mga o maaring lumabag sa karapatang pambata. Sa Artikulo 4, pagtatakda sa pamahalaan ng tungkulin nito at tiyakin ang paggalang sa pangangalaga, pagtupad ng mga karapatan ng mga bata. Pagtupad daw ng mga karapatan, ano ba yung mga karapatan ng pagiging bata? Diba? Isa dyan yung makapag-aral. Okay, makapaglaro, 'di ba? Isa 'yan sa karapatan ng bata, makapag-aral at makapaglaro. Okay, Artikulo 5, paggalang ng pamahalaan sa mga karapatan at tungkulin ng mga pamilya na turuan at gabayan ang kanilang mga anak na matutuhan ang wastong pagganap sa karapatan. Excuse me. Okay, sumunod. Ang mga sumusunod na mga karapatan ng bata ay inilahad sa Artikulo 6 hanggang 10. Artikulo 6 hanggang 10. Okay, dito na.
Una, magkaroon ng ligtas at malusog na buhay. Ang mga bata raw ay dapat magkaroon ng ligtas at malusog na buhay, malusog na pangangatawan at legal na rehistradong pangalan, magkaroon ng pangalan, 'di ba? Kaya nga pagsilang sa atin, yung kadalasan 'di ba isa sa pinaka-requirements, kadalasan sa pag-apply ng trabaho, anumang dokumento ay yung ang inyong birth certificate, na kung saan nakalathala dito sa birth certificate ay yung inyong birthday, yung inyong pangalan, ang inyong tamang spelling ng pangalan, tamang date ng pagkapanganak, nasyonalidad, 'di ba? Mga pangalan ng magulang. Kaya naman minsan sa birth certificate ay mali yung pagkalagay, kaya dapat sinusunod talaga yung nasa birth certificate kahit pa ito naging mali. Halimbawa, pinanganak ka niya ng yung tunay na kapanganakan mo nga April 26. Okay. Tapos yung sa birth certificate mo na mali naging May 26. Yung susundin mo pa rin na ilalagay sa kahit anong dokumento ay May 26. Okay? Kahit mag-celebrate ka ng April 26, okay lang yan. Basta yung linalagay mo sa lahat ng mahalagang dokumento ay yung nasa birth certificate. Okay, sumunod. Magkaroon ng karapatang magpahayag ng kanilang saloobin. Ano yung mga saloobin ng ang bata daw ay may kakayahan na iparating ang kanilang mga saloobin at magkaroon ng tinig sa pagpapasyang makapekto sa kanilang buhay. Okay. Sumunod, magkaroon ng karapatan sa pag-alam ng impormasyon makabubuti sa kanilang kalusugan at pagkatao. Dapat alam ng mga bata yung pwedeng sa kanila, lalong-lalo na sa pagkakaroon ng malusog na pangangatawan, at yung kanilang pagkatao ay dapat na-build o nabubuo. 'Di ba? Kadalasan dito nagsisimula kasi yung pagbuo ng sarili sa bata, sa pagiging bata, 'di ba? Yung pakikipag-socialize niya, pakipaglaro sa iba't ibang klase, personalidad o kadalasan 'di ba kasi sa mga bata mayroong iba't ibang personalidad. Diyan pumapasok yung iba't ibang personalidad na inyong inyong mabibuild kasi sa paglalaro o sa ating mga kalaro, meron diyan mga kalarong pikunin, iyakin, 'di ba? Meron diyan iba't ibang personalidad. Na kung saan ang bawat personalidad na ito ay makabubuo sa inyo upang magkaroon kayo ng kamalayan sa pakikipagkapwa, pananampalataya, pribadong pamumuhay, at paglahok sa mga iba't ibang organisasyon. Magkaroon ng proteksyon laban sa lahat ng pang-aabusong pisikal o sexual at mental. Gayun din ang child labor, drug abuse, kidnapping, sale at trafficking, 'di ba? Dapat magkaroon ng kamalayan ng mga kabataan tungkol sa mga pang-aabuso, mental, sexual at pisikal. At dito din pumapasok yung dapat may kaalaman yung sa murang isipang dapat pinapaliwanag na sa mga kabataan yung mga kaalaman na dapat nilang matutuhan. Gaya na lamang ng pag-iwas sa iba't ibang pang-aabuso o kaya iba't ibang bagay na hindi dapat o labag sa prinsipyo ng inyong bilang isang kabataan. Okay. Sumunod, magkaroon ng special na karapatan sa pangangalaga ng ampon, refugee, biktima ng digmaan o kaguluhan, may mga kapansanan na akusahang paglabag sa batas. Magkaroon ng special na karapatan. Okay? 'Di ba? Kahit ikaw ay nasa malugmok o nasa sigalot na katayuan, dapat magkaroon pa rin ng isang special na
karapatan na kung saan ito ay inyong magiging tulay upang magkaroon ng matibay na personalidad. Okay. Sumunod, magkaroon ng mabuting pangangalagang pangkalusugan. Dito sa PowerPoint ko. Tingnan niyo. Okay. Ngalas na napangalasi ako tinatao. Okay, magkaroon ng pangangalaga sa pangkalusugan, standard living, edukasyon, libangan ng paglalaro. 'Di ba sabi ko kanina, isa sa karapatan ng isang pagiging bata yung paglalaro, edukasyon, at stable o standard living. Okay. Upang ang inyong gagawin dito sa ating ngayon, sa ating video lesson ngayon, gusto ko makagawa kayo ng triple Venn diagram. 'Di ba tinalakay natin sa UDHR yung Bill of Rights at sa naman yung mga karapatang pantao, UDHR, Bill of Rights at yung children's right. Dito sa triple Venn diagram, ilalagay nyo o kukumpletohin nyo yung mga nilalaman nito. Okay, ito yung sample nito. Okay, makakagawa kayo ng activity ito kung kayo ay nakikinig palagi ng ating video. At kung sakaling hindi kayo nakikinig, hindi kayo talaga makakasagot. Lang. May nag-pop up na message. Okay. Ito na. Atin naman talakayin dito na nagulo talaga yung PowerPoint ko. Pero doon sa i-download nyo yung mga image yun, mas maganda yun. Okay, sunod nating talakayin ang political na pakikilahok. Ano nga ba ang political na pakikilahok? Kayo ba ay bumoboto na? Meron dito, sa edad na 18 ay bumoboto na sa SK election, di ba? Ngunit grade 10, iwan ko lang kung sa inyo meron ng 18. Okay, ano nga ba ito? Ang maling pananaw, talakayin muna natin ang mga maling pananaw. Ang maling pananaw, ang pamahalan lamang ang may tungkulay sa bigyang solusyon ang isang panlipunan. Isyong panlipunan. Okay. Maling pananaw sapagkat hindi lamang dapat ang pamahalaan ang gumagalaw sa isang partikular estado, isang partikular na bansa. Ang pinakamabisang paraan ay lahat gumalaw, maging ang mga mamamayan. Kaya naman nasabi ditong maling pananaw na kung iasa lamang natin sa pamahalan, sapagkat hindi naman kaya ng pamahalan na sila lang ang gumalaw. Sumunod, sila ay ating inihalal upang bigyang katugunan ang lahat ng ating pangangailangan. Maling pananaw pa rin sapagkat hindi naman talaga kayang solusyonan gaya ng pagtaas nga ng bigas, 'di ba? Sabi 20 pesos lang yung magiging presyo ng bigas per kilo ba 'yun? 20 pesos lang. O ano nangyari, 'di ba? Tumaas. Kaya hindi pwede sa pamahalaan lang nanggagaling yung solusyon sa ating mga pangangailangan o problema na kinaharap ng partikular na bansa, gaya ng pagtaas ng sibuyas. 'Di ba? Dapat yung mamamayan rin ay magkaroon ng malawak na pananaw, malawak na pag-unawa na kung saan hindi lang tayo aasa sa pamahalaan, kundi gagawa ng mga solusyon na maggagawa ng solusyon na pwedeng maging sagot sa mga problemang ito, 'di ba? Okay, sa pagmahal ng bigas, 'di ba? Okay. Ano dapat ginagawa?
Isang pagkukulang ng pamahalaan yung pagbibigay ng mga suporta sa mga agrikultura, kaya naman ito ay naging sanhi ng pagmahal ng bigas. Ngunit sa ibang lugar, meron um, meron tayong mga alternatibong paraan sa pagtatanim ng palay na kung saan mas maliles yung gastos, kaya naman dapat mapalawak natin yung ating mga kaalaman ukol sa agrikultura. Okay, sumunod. Wala na tayong gagawin bilang mamayan. Isang maling pananaw pa rin. Sapagkat paulit-ulit kong sinabi, hindi naman maging isang magaling, isang magiging mayaman na bansa ang isang kung aasa lamang sa pamahalaan at walang gagalaw sa babag. Kung isipin nyo, kung nakikita nyo, yung Japan, isang napakaliit na bansa, ngunit isa rin sa pinakamayamang bansa sapagkat hindi lang sila umaasa sa kanilang pamahalaan. Lahat yan busy. Kadalasan nga dyan yung mga parang wala ng family time na kumbaga, kasi lahat sila gumagalaw para sa kanilang ekonomiya o para sa kanilang pamumuhay. Okay. Sa Saligang Batas ng 1987, Constitution Artikulo 12, Section 1, ang pakikilahok sa eleksyon ang pinakapayak na paraan pakikilahok ng isang mamamayan. 'Di ba? Ang isa raw dito sa pinakapayak na pamamaraan ay yung paglahok sa eleksyon. Sapagkat dito natin ihahalal yung mga karapat-dapat na tao na ating napupusuan o ating na sa tingin natin ay bibigyang pansin yung mga isyong hindi lang sa isyong panlipunan at maging sa iba't ibang isyong kinaharap ng bansa. Sa Artikulo 5 sa Ligang Batas ng 1987, saad dito ang maaaring makaboto ay, okay, tandaan nito mga maaaring makaboto lamang mamamayan ng Pilipinas. 'Di ba? Ito ay likas naman talaga, 'di ba? Kasi dapat yung bumoto yung mamamayan din ng partikular na bansa. Halimbawa, Pilipinas, yung mga Pilipino, alangan naman Amerikano, 'di ba? Okay. Hindi diskwalipikado ayon sa isinasaad ng batas. Hindi daw diskwalipikado. Ibig sabihin, active voters pa rin ikaw, 'di ba? Kasi minsan pag ilang beses ka nang hindi bumoboto, halimbawa mga 5 o 3 beses ka hindi na bumoboto, nawawala yung pangalan mo sa listahan ng COMELEC. Kaya naman pwede ditong pumasok ang diskwalipikado. Dapat daw 18 taong gulang pataas. Okay, sabi ko kanina, dapat yung bumoboto na ay 18 pataas. Tumira sa Pilipinas ng kahit 1 taon at sa lugar kung saan niya gustong bumoto nang hindi bababa sa 6 na buwan bago mag-eleksyon. Isa rin dito sa dapat alituntunin sa pagboboto. Dapat tumira ka na sa Pilipinas at least 6 months ka nanirahan bago ang eleksyon sa isang partikular lugar. Okay, ayon sa Omnibus Election Code Artikulo 12, Section 116, mga taong nasentensyahan na makulong ng hindi bababa sa 1 taon, maaari siyang makaboto muli pagkaraan ng 5 taon pagkatapos niyang makatapos ng parusang inihatol sa kaniya. Ito yung mga pamantasan sa pagboto naman na kung sa mga nabilanggo. Okay, Omnibus Election Code. Ito pa, mga taong nasentensya ng hukuman sa mga rasong rebellion, pagre-rebelde,
sedisyon, paglabag sa anti-subversion at firearms law ng anumang krimeng laban sa seguridad ng ating bansa. Maaari siyang makaboto muli sa pagkaraan ng 5 taon. Dapat 5 taon na pagkatapos siyang makatapos ng parusang initahatol sa kanya. Okay, sumunod. Ayon pa rin sa Omnibus Election Code, mga taong idineklara ng mga eksperto bilang baliw. Okay, hindi ito pinapayagan o may limitado ito sapagkat dito sa pagboto dapat ang ating isipan ay maayos. Hindi dito pinahihintulutang bumoto yung mga merong merong diferensya sa pag-isip. Okay, sumunod. Ano ito ang power of one vote? Power of one vote ito, power of one vote. Sapagkat sabi nga nila, hindi mabubuo ang isang 'di ba? Okay, sa madaling i-relate natin. Meron kang 100 na kung saan ang 100 hindi yan mabubuo kung hindi nagsimula sa isa. Gaya din naman sa boto. Ang isang boto mo ay napakahalaga sapagkat ito ang magiging basihan at magiging kabuuan na magtatakda sa isang taong inihalal, di ba? Ang isang boto ay napakahalaga napakahalaga. Kaya naman wag natin basta-basta sasayangan ng isang boto. Okay? Okay. Ano napapansin sa larawan? 'Di ba? Sabi ko na hindi basta-basta sayangan ng inyong boto. Vote sa larawan dahil dito nga isa ito sa pinaka maduming pamamaraan dito sa Pilipinas. Ito ay naging natural. Okay, sabihin na natin naging natural. Masama, ngunit natural na itong nangyayari sa Pilipinas, ang vote buying. Kasi sabi nga nila, when money talks, everybody listen. 'Di ba? Pag pinag-uusapan na yung pera, maski unggoy ay sumasali na. 'Di ba? Kasi dito nakikita natin nasisilaw sa salapi yung isang botante, kaya naman mas pinagbibili niya yung boto. Kung iisipin natin ng palalalimin yung kaisipan natin, ang Pilipino kasi kaya naging isang pinaka maduming eleksyon ay ang Pilipinas sapagkat ang Pilipino kasi hindi naman talaga boto yung pinagbabasehan dito, kundi yung utang daw na loob. Kasi makukonsensya ka. Likas sa Pilipino yung makonsensya, yung sabing, ay, kawawa naman, binigyan ako ng ganito. Ganun yun, di ba? Literal na sa isipan ng Pilipino na pag binigyan, parang maaawa, makukonsensya sapagkat binigyan. Hindi nila iniisip ito ay isa lamang na pamamaraan na kung saan dadaanin ngaya sa relief, ngunit may sobre. 'Di ba? Nung nakaraan nga, umusbong ang iba't ibang programa ng eleksyon. Merong benepisyo sa mga bakla, LGBT community. Merong benepisyo sa mga magsasaka, tricycle driver, mga chopper, basta mga driver, 'di ba? Dati naman wala. Merong benepisyo sa mga single parent. Merong benepisyo sa mga scholarship o kay iba't ibang scholarship. Merong benepisyo para sa mga elementary. Lumabas nung mag-e-eleksyon, isang pamamaraan pa rin ito ng vote buying. Dinaan lamang sa isang programa para matakpan yung pinaka ugat, 'di ba? Isang pamamaraan ito. Ngunit ngayon pagkatapos ng eleksyon ay naging wala na. Kasi wala nang eleksyon, 'di ba? Wala nang scholarship ng ganyan. Kasi wala nang eleksyon, wala nang benepisyong ganyan kasi wala nang eleksyon. Kaya sana eleksyon lagi. Okay. Sumunod, ano ang civil society? Tumutukoy sa isang sektor ng lipunan na hiwalay sa estado. Tumutukoy raw ito.
Ang civil society ay pinagtitipon-tipon yung mga tao. Kaya nga, society, di ba? Ito ay binubuo ng mga mamamayang nakikilahok sa mga kilos protesta, lipunang pagkilos at mga non-government organization, people organization. Kasama dito yung iba't ibang organisasyon na kung saan tumutuligsa sa iba't ibang isyong panlipunan na kung saan dinadala nila sa isang kilos protesta. Tinatawag itong civil society. Okay. Ayon kay Constantine Tino David, 1998, nahati ito sa tatlo. Kilos protesta, ang civil society daw, lipunang pagkilos, lipunan, tao. Voluntary organization, mga voluntary sumama ng walang anumang kapalit. Ang voluntary organization ay nahati sa dalawa. Ang una, grassroots organization o people organizations o PO o POS. Ang pangalawa ay grassroots support organization o non-government organization o NGOs. Okay. Talakayin natin ang people organization at non-government organization. Ang people organization ay naglalayong protektahan ang interest ng miyembro ng mga ito. Ito ay mga nasa sektor group ng kababaihan, kabataan, magsasaka, mangingisda at ang cost-oriented group. Ano naman sa kabilang banda naman, ang mga NGOs ay naglalayong suportahan ang mga programa ng mga people organization. 'Di ba? Ang people organization ay sinusuportahan ng non-government organization. Okay. Magkaiba man ang layunin ng dalawang uri ng samahan, magkakapareho naman ang mga ito sa mga gawain tulad ng pagsulong ng mga advokasya, pagsasagawa ng mga kampanya at lobbying at pakikilahok sa mga gawain sa lipunan. Okay. Tungkulin ng NGOs at PO, ano naman ito? Una, Tangus o traditional NGOs, nagsasagawa ng mga proyekto para sa mahihirap. Tandaan, Tangus. Sumunod, Poundangus o founding agency na nagbigay ng mga tulong pinansyal sa mga people organization para tumulong sa mga nangangailangan. Pangatlo, Dijangus, Development, Justice and Advocacy NGOs, nagbibigay ng suporta sa mga komunidad sa pamamagitan ng pagbibigay ng legal at medical na mga serbisyo. PACO o Professional Academic and Civic Organization, binubuo ng mga professional at mga magagaling na sektor ng akademya. GRIPO, hindi to yung GRIPO GRIPO, Government Run and Initiated POs o mga POs na binubuo ng pamahalaan. Sumunod, GWAPO. Genius Autonomous POs o POS. Ito ay mga POS o POs na itinayo mula sa inisyatibo ang pamayanan at hindi ng pamahalaan. Okay, sumunod. Lagay natin dito. May tatlong mahalagang tungkulin ang mga NGOs at POs sa Pilipinas sa kasalukuyan. Una, isa-isahin natin ang mga tungkulin nito. Una, ang paglulunsad ng mga proyektong naglalayong paunlarin ang mga kabuhayan pamayanan na kadalasan ay hindi matutugunan ng pamahalaan. Okay, magbibigay ng proyekto raw ito sa kung saan bubuo ng mga proyekto na kung saan maging pakinabang sa isang particular lugar o mga taong naninirahan dito na
na hindi natutugunan ng isang pamahalaan. Pangalawa, nagsasagawa ang mga NGOs ang mga pagsasanay at pananaliksik tungkol sa advocacy ang kanilang pinaglalaban upang magising sa kamalayan ng mamamayan. At panghuli, malaki ang papel ng mga samang ito sa idineklarang pakipag-ugnayan sa pamahalaan upang iparating sa kanila ang hinaing ng kanilang sektor at ang naiisip na programa at batas na naglalayong mapagbuti ang kalagayan ng mga mamamayan. Okay. Ito ay maging yung triple diagram, Venn diagram ay gagawin ninyo sa long long. Marunong naman ata kayo ng long, hindi papel. Long, iba yung short. Long bond paper, okay? Long bond paper, kahit yung Venn diagram na tatlo, siguro hindi kasya. Tatlo yun eh. Kahit maging isang bond paper, bali, yung Venn diagram isa, yung triple Venn diagram, ito, at ito, sagutin mo na ako please, ito. Tukoy ang mga salitang inilaran sa susunod na pangungusap. Tingnan na lang ninyo ito sa video, ay sa PPT, okay? Tingnan na lang ninyo ito. Ito yung 1, 2, 3, 4, ibibigay yung hinahanap na sagot 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay? Kung maaari isulat, copy and answer. Okay? Copy and answer. Okay. Copy and answer. Yun lamang. At maraming salamat. Sana panoorin yung video nito. And kasi isasama ko sa exam ito, minamadali ko na nga lahat para maisama sa exam kasi malapit na yung exam. Okay, God bless. Thank you.